Magluluto tayo ng tinulang manok, mga kababayan ko ngayong araw na ito. At magsasabaw tayo. Tinulang manok. Ito yung isang buong manok na ititinula ko. At lalagyan ko siya ng papaya. Siyempre yan yung tinula talaga papaya ang sahog. Ito, binalatan ko na tapos isang in-slice ko na siya. Yan. Yan. Buong isang papaya ito. Isang buong papaya ito. Tapos ito naman yung mga sangkap. Yan, ito. Ito luya. Tapos kamatis. Yan. Tapos sibuyas. At saka bawang. Ito yung panggigisa natin. Siyempre mamaya lalagyan natin ng habang iginigisa natin yung ricado niya na lalagyan ko siya ng yung black pepper, tapos asin at yung pampalasa, yung chicken cubes. Yan yung pampalasa na ilalagay natin. At meron din akong ihahalo, wala kasing siling available yung dahon ng sili o kaya dahon ng malunggay. Kaya ang binili ko ito yan, dahon ng kalonay. Ito yung tinatawag nilang kalonay, parang dahon ng sili. Ayan, press na press siya. Lininis ko na rin, tapos saka ko hinugasan. At samahan nyo ako sa pagluluto ko nitong tinulang manok, mga kababayan ko. Yan. Yan. Mag-umpisa na tayo. Pero itong manok, siyempre ikakat ko muna. Ikakat ko muna siya. Pagkatapos, saka ko siya igigisa. Buo na, igigisa ko. Yun na. Tapos pag nagisa na, lalagyan na natin ng tubig. Tapos yung ricado niya. Pag kumulo na, ilalagyan natin itong papaya at saka yung dahon ng kalonay. Alright, mga kababayan ko. Yan, magluluto na tayo. Mag-umpisa na tayong magluto. Yan. Kailangan painitin muna natin tong kawali bago natin ilagay yung mantika. May init na siya. Yan. Lagyan na natin ng mantika, olive oil. Yan. Tapos unahin na natin tong bawang. Naku, masarap siguro itong niluluto kong pa. Tinulang manok na may papaya. Buhayin ko itong exhaust fan, mga idol, pasensya na kayo sa inyo ha.
para lumabas yung amoy. Palabasin niya yung amoy. Tapos, susunod naman natin itong sibuyas. Ayan. Sibuyas. Lutuan lang natin ng konti. Yung sibuyas. Ngayon naman, isunod natin itong luya. Yan yung luya. Yan. Tapos, ilagay ko natin itong chicken cubes. Yan. Tapos, lagyan natin ng konting bitsin. Yan. Konting bitsin lang. Hinaan lang natin ng konti ang ito para hindi siya mabigla at masunog. Lagyan natin itong paminta. Tapos, lagyan natin ng asin. Mamaya, pag kulang pang asin, dagdagan natin. Kasi, lalagay tayo ng tubig mamaya. Siyempre, pag may tubig, kuha na siya. Magiging matabang na yan. Yan. Tapos, lagyan na natin itong manok para mag-isa. Ayan. 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 Isa natin hanggang sa masisi siya ng konti, lumabas yung mga taba. Itong balat ng manok may taba eh. Yan. Yan. Lagyan natin ng konting tubig para hindi siya masunog. Konting-konti lang kasi pag marami, hindi siya masisisi yung mga taba. Itong manok na ito, isang buong manok to, mga kababayan ko. Kaya buong manok to.
Kaya lang, wala na siyang wala na siyang atay na binili ko, wala na siya yung balon-balonan niya, wala na. Saka yung atay, wala na kasi inaalis nila. Pag bibili ka ng na ano, yung dyan sa mall, nakahiwalay na yung mga atay niya. Wala nang atay, yan. Pero kung gusto mong bumili ng may atay, yung buhay na manok. Papakatay mo dyan, meron din bilihan dyan, yung buhay na manok. Lakasan natin ng konti ang ako. Total na meron na siyang konting tubig, yan. Kaya gigisa lang natin to at sisisihin natin ng konti yung mga balat niya kasi may taba-taba siya, may taba. Pag nasisi na yan, saka natin lalagyan ng tubig. Yun. Yung ganyan. Kaya ito pala, lalagyan natin ng kamatis para masarap siya. Ito. Hintayin lang natin masisi. Masisi siya para namuto siya. Bago natin lagyan ng tubig, kailangan maluto mo siya dyan. Masisi yung mga balat na may taba. Masisi siya. Medyo matuyuan ng kunti yan. Pagkatapos, yung ilalagay ko na tubig na mga kod siguro. Kasi marami yan, mga 1 litro. May init na yon. Mas maganda yung napakuluan na. Ilalagay natin tubig. Para pagka yung tubig inilagay natin, kumukulo na, ibig sabihin may init. Diretso ang kulo niya. Kailangan natin yung mga kamatis. Yan. Kailangan masisi siya. Takpan natin. Meron akong pangkatid dito. Daming namimili dito sa bilihan ng mga prutas at saka gulay, yan Biyernes kasi ngayon pagkatapos nilang mag-pray dito ang Delson nila, namimili sila ng pagkain, mga prutas at saka gulay, Yan, habang hinihintay natin tong kumukulong linuto natin, maghugas muna tayo ng mga ginamit nating sa pagpiprepare nitong ilinuto nating
tinulang manok. Yan mga idol. Alam nyo, medyo matagal-tagal to eh. Hindi ko na kinat yung video para yung kung ilang minuto siya. Talagang simula nung nag-umpisa akong magluto, hindi ko na pinutol tong video. Yan, para makita kung gaano katagal siya simula sa pagluluto hanggang sa maluto siya. Mga idol, umabot yata siya ng almost 1 minute eh. Almost 1 hour eh. Pati yung pag-prepare sa pag-i-slice sa papaya at saka paghugas ng dahon ng kalunay. Tapos paghugas yung sili, tapos yung pag-i-slice ng sibuyas at saka yung bawang at saka yung luya, yan. Lahat may time consuming din yung mga yan. Yung pag-prepare niyan, mga Ricardo. Alright mga idol. Yan yung saucepan namin, oh. Yan. May ilaw siya, oh. Yan. Kinabit ko yan, eh. Hindi, wala siya nung lumipat kami dito sa bahay na ito. Wala itong saucepan yan. Binili ko na yan sa, yung nakalagay lang dyan, yung wall-mounted na pan, yun doon, oh. Yun, doon sa may butana, na maliit sa taas. Yan. Kaya medyo maingay kasi malakas siyang humigop eh ng usok saka init. Alright, mga kauban, pasensya na, maingay eh. Yan, kumukulo na siya. Tingnan natin. Wow. Kumukulo na siya. Ngayon, maan natin ng konti ang apoy para hindi mabilis matulang. Kasi hindi pa tunaw yung kamatis niya. Kailangan matunaw yung kamatis para lumasa na dito sa karne ng manok. Habang pinapukulaan niya, malasa na itong manok. Pagka medyo natuyuan ng konti yan, kaya maraming sabaw pa. Dumami yung sabaw, konti lang yung tubig na nilagay ko dito eh. Pero dumami kasi yung balat ng manok, medyo lumabas yung taba. Yan. Lumabas. Patuyuin natin ng konti para malasa siya. Kasi yung linagay kong Ricardo niya, sisip-sipan nitong manok, mapupunta na doon sa karne ng manok. At parang nakababad na, parang nagbabad ka, naibabad mo siya ng may Ricardo. Pagkatapos lumasa na yung nilagay mo yung mga pampalasa na nilagay mo. Takamol natin ulit. At hininaan ko ng konti yung apoy na para hindi masyadong malakas at mabigla siya na matuyo ang kagad. Kasi pag natuyo ang kagad yan,
nasusunog ka agad. Parang ano siya, parang mabibigla siya. Kumbaga sa kanin inakura mo ano siya, kung tawag sa ano, dilaw na luto. Parang sa Ilocano makusil, sabi nila, makusil sa Ilocano. Yan. Hindi siya maluto ng maayos. Makusil sa Ilocano. Pwede siya na Ilocano, okay. Kaya tingnan natin ulit. Oh, wow, ang bango. Sarap. Haluin natin ng konti. Sarap niya, sarap. Hanggang sa madurog yung inilagay kong sibuyas, luya, yung luya, hindi madudurog yan. Yung sibuyas, saka bawang, yan madudurog, saka yung kamatis. Pero yung luya, hindi siya madudurog. Yan. Parang, parang nag-aadulo. Yan. Hintayin kong matuyuan siya ng konti para yung binigay kong rekado niya mapunta dito sa karne niya. Yan. Pagka medyo natuyo ng konti, mapunta yung rekado dito sa karne. Malasa bago ko lagyan ng tubig. Kasi pagka dinagyan ko ng tubig ulit, pag kumulo na siya, kahit painit yun, medyo pakulang ko ng konti, madali na lang sumuloy yun. Seconds lang. Mga 20 seconds, 30 seconds, gano'n. Pwede na ilagay yung sahog niya na papaya. Ayun, pagka ilagay na yung papaya, medyo naluto ng half cook siya, ilalagay ko na rin yung yung dahon ng kaluna. Kaluna, sabi nila sa Ilocano yun, kaluna, hindi ko alam sa Tagalog. Yung dahon ng kaluna. Yan. Kasi wala namang mabili, hindi ako nakabili ng dahon ng malunggay. Hindi ako nakabili. O kaya wala namang available na dahon ng sili na mabili dyan. Kung minsan meron. Pero malimit, wala. Swerte mo pagka nakakita ka ng dahon ng sili na binibinta nila dyan. Yung sana dahon ng sili masarap ihalo sa sa ganitong luto, yung itong ganitong luto. Tinolang na meron siyang sahog na papaya. Medyo magdudurog na ako. Ang importante lang dito, yung isang importante na pinaka-importante, itong luya. Kasi yung luya, ito yung pag nagluto ka ng manok, ito yung nag-aalis ng lansa, kung balansaman yung manok. Yung binabawasan niya yung lansa o kaya tinatanggal na, wala na, mawawala na yung lansa. Kasi yung lasa ng luya ina-absorb niya Ang matitikman mo na yan yung lasa ng luya. Kaya yan, pag nagluluto kayo ng manok, kaya anong klaseng luto ng manok,
Lagyan nyo ng luya. Takpan mo natin. Marami pang tubig eh. Lagyan nyo ng luya para maalis yung lansa. Kahit na anong klaseng luto ng manok, adobo, tinola, yung prito, hindi na kasi iba na yun. At saka pag nagluto kayo ng mga yung mga malulansa, yun lagyan nyo ng luya para kontra lansa. Diba? Mga iba. Yan. Ganito ang buhay dito sa ibang bansa. Lalo na kung katulad ko na walang mautusan, walang kaagapan na siya sana ang magluluto. Katulad nung nandyan sa Pilipinas, marami sila dyan. At hindi silang nagtutulungan na magluto. Ako naman ang magluto kayo. Bukas, ikaw naman. Ganon. Pero dito, bahala ka sa buhay mo. Kung ayaw magluto, huwag kang kumain. Lumubog ka ng tubig. Lumubog ka ng tubig para iwas, ano bang tawag doon? Iwas gutom. Lumubog ka ng isang bakong tubig. Tapos lagyan mo ng konting asin para gano'n ang ginagawa namin noon eh. Nung bata pa ako, natatandaan ko eh. Hanggang ngayon, hindi ko nakakalimutan yun kasi yun talaga ang ginagawa ko noon. Yun yung turo ng mga matatanda na narinig ko sa kanila. Sabi nila, pagka pagod na pagod ka, nag-jogging, nagtrabaho, naggaling sa laruan, nakipaglaro, tapos nagpapawisan. Pwede ka mag-inom ng tubig agad, kaya lang, lagyan mo ng konting tubig. Lagyan mo ng konting asin. Iniinumin mo, muna, lagyan mo yung dila mo ng konting asin, diba? Tapos saka mo siya lagukin yung tubig para daw hindi, iwas pasma daw, para hindi ka daw mapasma, sabi nila. Tip ko sa inyo yan ha. At magandang tip yan kung hindi pa ninyo alam. Ako, ginagawa ko lang noon kahit na pinagpapawisan ako, katatapos ko lang nakikipaglaro, pagod na pagod, pwede akong uminom ng tubig pag nauuhaw ako. Pero yung ginagawa ko, inalagyan ko muna ng asin yung bibig ko, o kaya dila ko lang, konting asin lang, pagkatapos siyempre baulat yun, saka mo siya lagukin para saka ka uminom ng tubig pag nagugutom ako, para iwas sa pasma daw, sabi ng mga matatanda. Sinabi nila yun kaya yun yung turo nila, kaya hanggang ngayon hindi ko nakakalimutan. Okay ba mga kababayan ko, itong tips ko? Ayan, tingnan natin ulit. Oh, wow! Marami pang tubig. Ayan. Tapan ulit natin. Habang naghihintay tayo ng na medyo matutuyan ng konti yan kasi para pag natuyan ng konti, ang dating ng lasa masarap. Hindi siya malasado ang dating. Ayun pala, malasado. Hindi siya malasado ang dating. Baka medyo naluto ng gusto yan manok na yan bago mo lagyan ng tubig. Huwag nang lalagyan ng tubig agad. Yung pag nagluto kayo ng tinola, kasi ilagyan nyo ng tubig agad, iba yung lasa. Parang matabang pa sa kahit lagyan mo ng yung pampaalat, lagyan mo ng asin, lagyan mo ng cubes, Maggi cubes, o kaya yung bitsin. Yan, yung mga pamplasa eh. Ang magiging nararamdaman mo na malalasahan mo ng gusto, yung tubig lang na, yung sabaw lang na, hindi. Pag kinain mo yung karne, walang lasa yun, matabang. Oo. Kaya dapat, ang gawin mo, huwag mo muna siyang lalagyan ng tubig. Parang ganito yung ginagawa kong ito. Lagyan mo ng, igisa mo siya.
Ito, ilagay mo muna yung mga ingredients niya. Pagkatapos, igisa mo yung manok hanggang sa kumagat yung ingredients na ilalagay mo, kumagat doon sa karne ng manok. Yan. Lutuin mo ng maayos bago mo siya lagyan ng tubig. Di ba, katulad nito, gayahin mo ito mga kababayan ko kasi itong sinasabi ko, yan. Yan. Huwag lang, malakas ang apoy kasi masusunog. At saka dapat yung lutuan ninyo, makapal yung lutuan ninyo, katulad nito. Makapal ang heat niyan. Makapal ito, tingnan mo, makapal ito. Kaya, hindi siya basta-basta masusunog doon sa ilalim kasi makapal nga yung lutuan ko. Dapat pumili kayo ng lutuan ninyo medyo makapal-kapal kasi yun yung purpose nung pag makapal, hindi masunog, hindi basta-basta masunog kasi pag manipis ang lutuan ninyo, may posibilidad na masunog kasi pag manipis, lalo na pagka hindi ninyo hinahalo. Yan. Alright, mga kababayan ko. Okay ba? Okay ba itong tip sa inyo? Yan. Yan. Natulog na yung mga saw na. Natulog na. Natulog na yung mga saw na. Okay na siguro ito. Ito, hindi ko na pinat yung video kahit mahaba kasi para makita nyo kung gaano kapagkari itong pagluluto ng tinola na katulad nitong ginagawa ko. Kaya, ito yung sinasabi ko na pag nagugutom ka na, wala pang nakahanda na kakainin mo. Magluluto ka pa lang, abutin ka ng 1 oras pag magluto ka. Di ba? Kaya pagka gutom ka na, gusto mo nang kumain, bumili ka rin dyan sa labas para makakain ka na. Tignan natin. Ang sarap naman. Tamang-tama lang, mamaya. Magdalaw ko ng konting asin kasi ngayon ito, ang sarap, pwede na ulamin yan. Tamang-tama lang yung lasa niya, yung alat, saka yung linamnam, tamang-tama lang. At yung sabaw, tamang-tama lang. Ngayon, pag dinagyan ko yan ng tubig, sigurado tatapang ng konti. Kaya dadagdag ko ng konting asin. Yun yung sikreto mga kaubayan ko. At saka ito, ililipat ko na yan dito sa ibang lutoan, yung pwede kong takpan at lalagyan ko siya ng tubig. Tapos yun, ililipat ko doon sa isang lalagyan. Alright, mga kaubayan ko, ililipat ko na siya. Kasi lalagyan pa rin ng tubig. Marami. Yan. Patayin ko muna.
Dito ko siya itutuloy na inuto. Yan, yan. Mga kabuhayan ko. Para malagyan ko ng maraming tubig. Ay, dilipat ko na siya. Yan. 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 Tignan nyo. Dito ko nilalagay kasi nakapag ko siya. Yan. Lagyan ko ng 1 litrong tubig. Yan. Pinainit ko na rin. Kaya yun, nagpainit ako ng tubig dun sa kettle. Mga kababayan ko para yun yung ipagsasabaw ko dito. Yung kumukulo na. Kaya kumukulo din. Yun. Kaya ko ng maraming tubig. 1 litro. Yan. Sarap po, sarap po. Sarap talaga. Nasisi na yung taba niya. Oh. Yan. Tikman natin ulit. Oh, wow! Pwede nang ulamin. Pwede na. Ayan. Kaya lang, siyempre, tinula ito eh. Lalagyan natin ng sabaw. Lalagyan natin ng papaya at saka yung dahon ng ito. Dahon nitong ano? Kalkalona sa Ilocano. Ayan. At ito na yung mainit na tubig, lagyan na natin. Na pinainit ko dito sa takore. Takore ba ang pangalan nito? Kettle. Yan, mainit na siya. Bilbilsong pa rin natin yun. Yan. Naku, ang sarap. Ang sarap nito. Mukhang kulang pa. Kulang pa siya. Kulang pa yung sabaw niya. Oh. Magpapainit pa ako ng sabaw ng tubig para mas marami ng konti ang sabaw. Pakamuha natin. Ay, siya nga pala mga kababayan ko. Sana huwag ninyong kalimutang mag-like at i-share itong video ito para marami ring makapanood at malalaman din nila kung paano lutuin itong tinulang manok.
At saka, pag di ka pa nakapag-subscribe, baka pwedeng subscribe naman na dyan. Alright, malaking tulong sa aking maliit na channel. At maraming salamat po sa inyong suporta. Alright mga kababayan ko. Cooking with Pops po ang aking channel. Cooking with Pops po. Cooking with Pops and life storytelling ideas. Yan po ang pangalan ng aking YouTube channel. Okay, maraming salamat sa inyong suporta ulit. Habang naghihintay ako sa ilalagyan tubig, ugas-ugas muna dito sa kwarto. Yung sasawag natin, yung sasawag pa tayo. Hindi ko pa sila sabi. Makikita nyo. So, hindi nasa ko nyo. Yan, sandali na lang yan kasi kumukulo na eh. At pagka kumukulo na siya, sandali na lang. At pagka nailagay ko na yung sahog niyang papaya, pakukuluin natin ng konti sandali ulit hanggang sa ma-half cook yung papaya. Tapos ilalagay na rin natin tong yung sili na mahaba. Tapos ilalagay na rin yung dahon ng kangkong. Ay sorry, hindi dahon ng kangkong. Dahon ng kalunay. Ano bang tawag doon sa dahon ng kalunay? Sa Tagalog di ko alam eh. Pasensya na po kayo. Hahanapin ko doon sa website kung ano yung pangalan ng dahon ng kalunay. Yung pangalan ng kalunay. Pagka hanapin ko, titignan ko kung ano talaga yung Tagalog niya o kaya English ng kalunay. Nandiyan sa website ngayon ko lang maalala busy na ngayon. Kaya pagka may time ako, titignan ko at malalaman ko na yung Tagalog niya at saka yung English ng kalunay. Para sa susunod alam ko na. Alright mga kababayan ko, pasensya na po medyo kuwan tayo mayroon akong alam na konting English at mayroon din akong alam na konting Tagalog, saka yung sarili kong salita konti lang din, puro konti, okay na yun. Okay. Sarap naman. Nadurog yung linagay kong sibuyas, bawang, at saka yung kamatis. Yan na. Yan. Tignan nyo mga kabayan ko. Yan. Yan. Sarap naman. Yan naman, ilagay na natin itong papaya, yan, na nakaready na kanina pa. Ito, i-slice ko na sa isang buong papaya ito, mga kabayan ko. Isang buong papaya. Hindi naman gaano sobrang laki. Siguro mga kalahating kilo na ako, malaki. Kalahating kilo na papaya. So, takpan muna natin para maluto yung papaya niya. Ganito lang ang ginagawa ko sa pagluluto ng tinola. Gas mo.
Kailangan lang natin maghintay ng yung tubig ng kaunti. Ang pagluluto ng ulam, lalo na itong ganito, mga tinola. Wala yata tayo ng ano, ng minuto na matutumba. May 15 minutes na yata eh. Sana mga kababayan ko, magbubos ako ng ano, isang kawalit na itong hindi na nakita. Isa. Yan. Ini. Sila, magiging para malinis. Siya, hindi mapalit yung mapalit yung amoy niya. Pinaglutuan niya. Itong ginamit ang pinagkakit ng mga maitim na maitim. Kailangan natin ang sandal. Hindi na mga muli. Dapat mabuti sa tago. Para mo din matandaan yung amoy. Yung lasa ng niluluto natin. Ay ginamit natin sa pagkakit. So, ang buhay mga idol dito. Isa pa. Nabawa mo lahat. Lahat. Bugas. Buto. Nabawa. Nabawa ka. Nabawa mo lahat. Parang yung pa. Yung narinig ko na sika daw, sika. Diba? Narinig ako ano. Sika daw siya eh. Sika daw doon sa bahay nila eh. Doon sa kanila eh. Sabi niya, tigasin daw. Sabi nila, tigasin daw eh. Yun pala, tigasin, tigasain, tigalaba, tigapamalansa, tigaluto, tigas pugas, ganon. Tigas utosan, ganon. Tignan natin kung
Ayan, kumukulo na. At bago natin, ano, ilagay yung, ano, yung may sili dyan eh. Tingnan natin kung, ano, kung medyo malambot na ito. Yan, pwede na. Ano pa lang sa ngayon naman ito, ilalagay ko. Mga idol, sili. Sandali lang, tanggalin ko muna ito. Okay. Tayo. Ito na mga kababayan ko, ito na yung siling ilalagay ko. Yan. Yan. Ngayon, tikman na natin kung tama ba yung alat o hindi. Tikman natin. Kung hindi pa, dagdagan natin ang asin. Marami yung tubig na ilagay ko. Kaya, natin. Konting asin. Konting-konti lang. Yan, okay na yan. Tama na yan. Kasi, huwag naman yung masyadong makalat kasi hindi na mamaya. Hindi na makain eh. Mabuti pa yung medyo matabang-tabang. Dahil, kung gusto mong magdagdag na asin habang kumakain ka, pwede ka nang mag-asin. Ito yung pinakahuli. Mga kababayan ko, ito yung dahon. Dahon ng kalunay. Hindi ko alam ang Tagalog nito eh. Kalunay ang alam ko sa Ilocano lang. Kung nag-uulam kayo nito, i-comment nyo man dyan sa description box para alam ko kung ano ang style ng pagluluto ninyo sa tinola. Kung sinasama rin ninyo itong dahon ng kalunay na ito, hindi. At kailangan takpan natin. Yan. Mga kababayan ko, kung nagustuhan nyo itong video ito, paki-like naman at paki-share. At pagka hindi ka pa nakapag-follow, baka pwede namang i-follow, malaking suporta ito sa aking channel. At maraming salamat sa inyo sa suporta sa aking mga ina-upload na video. Maraming salamat po sa inyong lahat na walang sawang suporta sa aking channel. Alright, mga kababayan ko. Tignan natin ulit. O, yan na. Dumapa na yung dahon. Yan. Dumapa na ito. Siya nga pala, mga kababayan ko, ito, dami ito, di ba? Isang buong tapos isang buong kwan yung sahog niya, yung papaya. Tapos may dahon pa siya ng kalunay, at tapos may dahon, meron pa siyang sili.
Kaya sobrang dami nito. Hindi ko ulamin, hindi ko kayang ulamin nito. Isang bihis lang. Ano? Siguro, pag nag-ulam ako, konti lang. Tapos, ang gagawin ko, ilalagay ko dun sa refrigerator. Hindi siya masisira doon. Kahit isang araw, kahit 2 araw, kung nandun sa refrigerator, malamig siya doon, hindi siya masisira. Kasi marami yan eh. Pagkatapos pag, pagkakakain na naman ako at gusto kong ulamin, kuha ako yung kaya kong ulamin, tapos ipapainit ko na lang doon sa mayroon namang heater doon. Yung pinagpapainitan ko ng pagkain, papainit ko doon, okay na siya. Alright, mga kababayan ko, tignan natin ulit. Nako, okay. Tignan natin. Okay. Sarap nito. Tikman natin. Okay, mga kababayan ko, okay na, luto na. Patayin natin itong, yung apoy niya. Yan. Pasingayin natin ng konti. Para lumabas. Para medyo, medyo tansya. Yung init mabawasan na at hindi nag-aanong maluto yung papaya. Alright, mga kababayan ko. At maraming salamat sa panonood at sa suporta at magandang gabi at magandang araw sa inyong lahat. And ingat kayo. Bye-bye. God bless.